Alright, mega love shoutout mga kabsat. 10:30 ng gabi mga kabsat, no? Pero maraming salamat po sa naiwan na 167 viewers. Sa mga di pa like and subscribe po tayo. Okay, gusto ko i-share sa inyo guys, no, itong nakita kong si Professor. Ang pangalan niya is Professor Antonio Contreras. Ito. Meron siya sinabi dito na ito yung content niya kahapon. Pero pinanood ko to kaninang umaga. So sabi niya, usapang survey sa tiwala kay PBBM, Digong at kay Sara. Di ba may lumabas na survey? 50% kay Sara, 60 plus kay Digong, tapos 25 or 30 kay BBM. Ito, in-explain niya. Tingnan niyo guys ha. Share ko lang sa inyo. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito kay Sir Antonio Contreras, subaybayan na natin to. Si Professor Antonio. Ang tawag sa kanya is Tonton Contreras. Okay, here we go. Sa atin lahat, araw po ngayon ng Miyerkules at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na may edisyon ng Usapang Politika. May sounds ba? Dito sa Facebook Live at mamaya doon. May sounds, no? Medyo malakas-lakas yung kanyang sounds. Ayos to. Sa mga team replay sa YouTube. Yun. Pag-usapan natin ngayon itong resulta ng Pulse Asia Survey na kinunak nila bago mag-eleksyon noong May 6 to 9. Actually, ibig sabihin yun, hindi pa nag-eleksyon. Nagkandak na ng survey ang Pulse Asia at lumalabas dito ayon sa kanila na ang pagtitiwala sa dating Pangulong Duterte ay napakataas pa rin, 63%. At ang kay Vice President Sara Duterte ay 50% at samantalang 32% lang ang nakuha ni Pangulong Marcos. So ito ngayon ay ano na naman, marami na naman ng mga kuda, marami na naman ng mga nagyayabang, marami na naman ng mga mali na naman ang interpretasyon ng datos na ito. Hindi po ito epekto ng eleksyon, ha? Ito po ay bago pa mag-eleksyon sapagkat nung kinuha ang survey, May 6 to 9, wala pang eleksyon. Papalapit pa lang ang eleksyon. So maraming tao nagtataka na napakataas pa naman ng tiwala ng mga tao. Okay, dating Pangulong Duterte, 63% ang taas. So ako mismo parang sabi ko, ano ba to? Parang sabi ko ay mukhang ano ba talaga? At ang isa pa dito, 58% ang nagsasabi na sila ay opposed doon sa pag-aresta at pagpapakulong kay Pangulong Duterte sa dahig. At 50% naman na nagsasabi na sila ay tutol sila sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. So kita-kita natin na mamayagpag ang mga Duterte sa surveys. Ngayon, ang akin dito, ito ay isang palaisipan. Pero ito ay isa ring paghuhusga sa klase ng political behavior ng ating mga mamamayan. Na parang nalulungkot ako na sa kabila ng mga nababalita, ng mga ginawa ng mga Duterte, ay para bagang ang mga mamamayan ay parang wala lang sa kanila. So ang tanong ko nga lang ganito, kunyari si Sara Duterte, 50%, isa sa kada dalawang Pilipino ang ayaw na ma-impeach siya. Doon na lang sa usapin ng tungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Tama. Na hindi naman siya nagbibiro. Sorry guys, wala akong sounds. Doon open shot case yun eh, walang lusot yun eh. So okay lang sa mga tao na magbanta. Sa ang tanong ko lang doon sa mga taong mga upo sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Nabasa kaya nila yung mga sakal? At sa kanila ba okay lang na kapag meron silang nagsabi sa kanila, pag may nangyaring masama sa akin, meron na akong sinabihan na patayin ka, pati ang asawa mo. Okay lang kaya yun sa kanya? Sa inyo, kunyari kayo ng mga hindi nagbibiro yung tao, inamin naman ni Pangulo. Kasi parang sa atin grabe na yung tolerance natin sa impunity na nakakalungkot na. Hindi naman tututuhanin yan eh, banta-banta. So parang gano'n, napakadali na natin magbanta tungkol sa pagpatay. So kung ikaw, na wala sa iyo yun at ayaw mo ma-impeach ang Vice President, okay lang ba sa iyo na pagbantaan ka? At pati ang asawa mo? Kasi kung okay lang, define, naintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Diba? Okay ba ang nakawan ka ng pera? Okay ba na napakabargas ng isang tao? Parang gano'n. Parang sa akin, parang I feel so sad in a way. Pero parang saan tayo patungo nito? Nakasanayan na kasi natin itong impunity eh, na parang sa atin kapag ikaw pag yung ay gusto kang pag may ginawa kang kasalanan, tapos gusto kang usigin, para sa iyo yan ay panggigipit. Tama. Ikaw na ngayon nagkasala eh. Di ba ganun tayo? Minsan may mga taong ikaw na yung mali, ikaw pa yung galit. Nakikita ko yan sa pag nagda-drive ako eh, na sila pa yung may mali yan, yung mga nagmumotor pa ang basta na lang sisihit ng ganyan, pag binusanyahan mo, galit pa sa iyo. Na parang saan tayo nanggagaling, nakapanluluma? Ano bang klaseng tao tayo? Di ba? Adventure shout out. At yung para sa atin yung hustisya ay paghihigante. Parang ganun.
Parang pag ikaw ay nagsakdal, parang wala kang karapatan. Ganito ang nangyayari sa atin ngayon eh. Hindi ko alam kung saan tayo, o marami sa atin, kasi hindi naman lahat eh. Meron pa namang mga natitira, kasama na siguro ako doon, nakapanlulumo eh, na parang saan tayo nanggagaling dito? Gagawin ba natin? Kasi matagal tayong inapi-api ng mga taga-Luzon, matagal tayong mga kaya taga-Mindanao, dapat tayo lahat ay pabor sa kay Duterte, gano'n. Matagal tayong pinagharian ng mga mayayaman, kaya panahon natin ngayon, papatayin natin yung mga yan, mga ganyan-ganyan ang mga salita, di ba? Nalulumo ako sapagkat marami akong kakilalang mga kaibigan. Ang iba dito professional pa, ng brad ko, mga sis ko, mga kasama ko sa UP, na ganyan mag-isip. Ako sinasabi nila sa akin, ikaw nga, kumabi ka kay Duterte. No, inaapin ko, pero hindi nagtagal. Hindi ko natagalan. Ibig sabihin, bumalik ako. Hindi, marami akong na-negotiable sa buhay ko na hindi ko natiis. Ang nagtataka ko, bakit itong mga kasamaan kong ito? Ang iba dito, mas aktivista pa sa akin nung ako nag-aaral sa UP eh. Na parang bagang, teka muna, parang bakit ganun? Na parang talaga pag ganun na talaga, ginawa ng bayan sa'yo. Ganun talaga ang pang-aaping ginawa sa'yo, kaya ikaw naman yung gumaganti. At nakita mo si Pangulong Duterte at ang pamilya niya, ang gumaganti para sa'yo. Kaya tuwan-tuwa sila every time pinagbabanta nilang buhay ng ibang tao. Anong nangyari sa pinag-aralan mo? Anong nangyari sa relihiyon mo? Katoliko ka, nagsisimba ka. Nagsasamba ka. Hindi ba? Nakalulungkot. Bagamat meron naman silver lining yung survey, ang silver lining ng survey, bagamat 32% si Pangulong Marcos, Tumaas. eh, ang kanyang trust rating, tumaas ito ng 3% kumpara mo nung huling survey, nung 29% siya noon. At ito naman si Sara Duterte, bagamat 50%, ay bumababa ng 7 points. Ibig sabihin niya, nung 57%, yan naging 50% na ngayon. Ang sabi ko nga, ito yung sinasabi natin, hindi tayo basta-basta na lang dapat tumitingin sa numbers. Although sabi nila, pampalubag loob. Pero si Pangulong Marcos, mababa nga, pero pataas ang score niya kumpara sa last time. Si Sara Duterte naman, mataas naman, pero pababa. So, ewan. Pero talagang yun nga. At saka itong yung pagtitiwala yun, hindi ko maintindihan yung pagtitiwala kay Rodrigo Duterte. Ang sabi ni Mayor Benji Magalong, kaya raw pinagtitiwalaan si Duterte dahil nagbigay siya ng peace and order. Naging ligtas ang mga tao habang naglalakad sa kalye. Na parang teka, ako ba ngayong mga panahon? Parang nagtalamak na ba uli ang kriminalidad ngayon sa bayan? Sa panahon ba ni Bongbong Marcos, andyan na naman yung basta-basta. May mga krimen. Mas Pero ayon sa bumaba. datos ng pulis, bumaba pa nga ito. Tama, bumaba. Kasi ito na yung inukilkili. Ang mga tao ngayon, binibase nila sa nababase nila mga fake news. It's a distortion of the diehard Duterte support enabler nang pinipenta nila ang ating bayan, napakagulo. Pero kayo ba personally, mas magulo ba ngayong panahon ito? Bumabalik yung mga drug addict, pero tinutugunan yan. Hindi naman talagang grabe yung pagbalik ng danger. It's an invented, constructed paranoia. Alam, ang ginawa kasi ng rehimeng Duterte, nag-create sila ng multo na katatakutan para yun ang gamitin nilang kaaway para maligis ang ating atensyon. Ang tawag doon crisis branding. Mag-create ka ng crisis, yun ang brand mo, para yun ang tugunan mo. So habang yung kanilang mga kaalyado gumagawa ng kabalbalan, ng urakot kung ano-ano, nakatutok tayo doon sa kriminalidad, sa drugs. Parang ipininta niya pa na ang bayan ay isang talamak ng droga, pugad ng droga. So ang mga tao naman, na gano'n, na nabaliw sa ganung pag-iisip na ito pala ganyan. No? Kasi nga, binubomba ka ng, alam mo, pati ganun kasi, pag ikaw ay masyado mainait-tulong isang tao, paniniwalaan mo lahat ng sinasabi. Ganun tayo eh. Kaya nga, nagsimula yan sa ating mga pagkabaliw sa mga artista eh. Kaya ngayon, mga politiko, baliw na baliw ang mga tao. So, ngayon, nung huling eleksyon, nung May 12, nag-eleksyon. So, yung pananaw na ito ng mga tao na nasukat ang Pulse Asia, ito ang gumiya sa eleksyon. Pero ang tingin ko naman dito, ganito, okay, mababa ang ranking o mababa ang rating sa trust ni Pangulong Marcos, kaya kaunti lang ang pumasok na inaasahan 9 o 8 ang papasok na alyansa, naging 5 lang. O kung bibilangin mo si Camille Villar, 6, di ba? Pero hindi naman ganun kadami ang pumasok ng mga Duterte, 3 lang. O isasama pa si Amy Marcos, 4. 10 ang inendorso nila. O kung isama mo pa si 10, o di ba? Eh 5 din lang ang pumasok. Si Pangulong Marcos, 11 ang inendorso, 6 ang pumasok, kasama si Camille Villar. Yung si Duterte, 10 ang nasa pilipilaban. Last minute, inendorso si Sara, inendorso ni Sara si Camille at saka si Amy, nakapasok 5. At may pumasok na 2 na mula sa liberal at progressive forces. So hindi naman ganoon kasama yung naging epekto ng ng survey na to kung na-reflect man. At ang tanong ko nga nung sa 58% na nagsasabi na oppose sila sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa The Hague. Ang tanong ko lang naman doon baka naman kasi ang tanong ay yun lang, hindi tinanong na okay ba sa inyo na dito siya litisin. Kasi may mga taong ganun Ayaw nila nung ginawa na sila itinangay papunta daw di umano sa kanila na dito litisin. So, hindi naman nila pinapawalang sala. So, ang tanong, nahagip ba ng survey yun? Okay? So, kailangan nating himayin ang mga numbers na ito. Kasi, we are better than this. I tell you. Nakalulungkot. Ako tinitingnan ko na lang
doon sa nagtitiwala kay Pangulong Duterte, kasi iisipin mo 63%, parang ako yung gusto kong sabihin, nakapanipaniwala ba yun? Minority na lang ba talaga yung mga hindi nagtitiwala sa kanya? Majority ba talaga? Ano ba talagang ginawa ng mamang ito? Di ba? Kasi ang tingin ko dito yung galit ng mga tao sa elite, yung galit ng mga tao sa sistema, dahil siya dumating, inabsorb niya yun, inabdak niya yung ganong klase ng pananaw, hanggang ngayon andun pa rin yung, hindi pa rin makaget over ang mga tao. Yung mas inuuna natin ang ating pananaw tungkol sa kaligtasan. Di ba hindi natin tinitingnan kung ano nangyari nung panahon na may mga taong namatay nang walang kalaban-laban. Parang, ang sabi ng iba, madali lang magsalita, paano kung ako yung anak ko, yung asawa ko pinatay ng drug addict. Ang tanong ko naman, paano kaya kung ang anak mo, asawa mo naman ay namatay nang hindi man lamang pinadaan sa due process at walang kasalanan? Baligtarin natin, laging ganun Paano kung ginahasa ang anak mo ng drug addict, etc. Ako naman tanong ko, paano kung napagsuspecha lang na drug addict ang anak mo at pinatay? Diba? Hindi pinadaan. Baligtarin natin, anong gagawin mo? Diba? Lagi kasing gano'n, yun ang ipininta nitong mga pekeng mamimeke ng mga social media vloggers. Yun ang ipinasok sa utak ng mga tao. Yung panganib ng droga. Pero hindi tinignan yung kabila naman ito. Yung panganib na mamamatay ka o na wala man lamang kalaban-laban. Parehong kamatayan yun, dapat natin parehong iniiwasan. Diba? Pareho dapat kinukundina. Pero yung hanggang ngayon, yun isang pag-aaralan pa rin talaga. Bakit mataas? Ang sagot nga ng iba dahil nakita nila kay Duterte yung kaligtasan. Kaligtasan saan? Totoo ba talaga na nagkaroon ng malawakang drug problem o yun lang ang ginawa? Parang ganito yan magpipinta ka ng kaaway kahit hindi totoo at lalabanan mo yung kaaway na yun at paniwalain mo yung mga tao para ikaw ay bayani. Di ba? Mag-create ka, madali na ngayon sa social media, madali na magpakalat ng mga na-invento, kinatang problema. Mag-create ka ng demonyo na hindi naman totoo at lalabanan mo yung demonyong yun. Ang tingin sa'yo ng tao yung bayani. Ang importante lang, paniwalain mo siya na may ganong demonyo. Ganyan ang ginawa natin ng panahon. Kaya hanggang ngayon, ganun pa rin ang pananaw ng marami. Andyan pa rin yung demonyo at lumalala. Pero ayon sa statistika, tumaas ba talaga ang kriminalidad? Hindi naman po. Pero andun pa rin, nakuutak pa rin, nakaukit pa rin Kasi marami na kasi mga diehard Duterte supporters na nakakalat sa social media. Basahin mo, nakaka-depress. At ang nakakalungkot dito yung sinasabi ko, may mga kapatid ako sa organisasyon, mga kakilala ko, kamag-anak ko, may mga pinag-aralan. Pero pag ganyan, talagang wala. Ay, nako. Ilan kaya ang sana maging katulad ko na namulat uli. Sorry. Ay, ewan. So anyway, yung mga survey, huwag tayong masyadong padadala sa mga ganyan sapagkat snapshot lamang yan ng kung ano yung pananaw ng marami at hindi porket popular, hindi porket ano yun, magagawin natin, pagbobotohan na mas marami daw ang taong ayaw ma-impeach sa Duterte, hindi ganoon. Unfortunately for the people, ang International Criminal Court ay hindi nakabase sa Pilipinas at hindi yan nasusukat sa pamamagitan lamang ng opinion surveys. Hindi sila nadadala ng gano'n. Dito sa impeachment sa Sara Duterte, baka ano pa. Baka base pa dahil makita naman ng mga senador na mas popular na hindi siya ma-impeach, yun, i-acquit. Pero alam mo yung opinion yan, nagbabago yan Kasi oras na, kaya siguro ayaw ng mga Duterte na lumabas magkaroon ng trial. Kasi pag nagsimula na yung trial, baka magbagong pananaw ng mga tao. Baka pag lumabas na lahat yung mga tinatagong mga dapat lagi nakatago pero lalabas during the trial, magbago na naman opinion. At yung 58% na yan, yung 50% na nagsasabi na ayaw ng impeachment, baka mabaliktad yan. Yes, bababaliktad. Hindi naman mga tao, hindi naman siguro lahat ay tanga. Hindi naman siguro lahat ay bulag. So baka yun, kasi kung iisipin mo, sinasabi nila malakas ang kaso nila, may marami silang mga senador na kakampi, hindi ba, mahina yung abogado ng House panel. Bakit baka ayaw nilang ituloy ba't itong mga ito maraming sabi ko na ituloy yan. Hindi ba siguro alam nila na kapag lumabas ng ebidensya, baka magbago naman ang isip ng bayan. Sige, sana po nakapagturok sa kaisipan ng mga puso at napabago mga panahon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanang Lasal, teach mind, touch, heart, and control minds. At sana nakapagsilbi ako sa bayan, dahil sabi sa kanang UP, serve the people. Sige po, kita-kita lang tayo sa Biyernes, usapang politika, ingat po tayo lagi. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang Yun. Salamat, Professor Antonio Contreras. So yan mga sa mga di pa nakakapag-subscribe kay Professor Antonio Contreras, subscribe nyo rin to guys. Marami siya. Nakita ko tong content niya, maraming magandang mga bagong kaalaman. Yan. So maraming salamat, Professor. Ayan, Ma'am Sat. So actually totoo siya sabi niya, Ma'am Sat, no? Meron mo na yung mga survey na hindi naman lumabas yung talagang totoong Hindi naman lumabas. Tingnan mo, nag-gold nga tayo. Bigla lumabas si Bam, lumabas si Kiko, di ba? So, yun nga, kung paano sino yung mga naging respondent nila at bakit ganyan ang naging tugon nila. Especially,
O, kay Digong taas-taas pa rin daw. Pero yung kriminalidad nun kino-compare nila ngayon Bakit? May nangyari bang criminal cases or mga pagpatay? Di ba kukonti? Lungkon nga Kumbaga nabawasan nga, di ba? Yun ang report ng PNP ngayon. Mas mababa ang crime cases ngayon compared nung panahon ni Digong. Kaya, ayun mga kabsat. So, yan yung in-explain niya sa dito sa Pulse Asia. Naging Pulse Asia. Tama, nakakatulong ang mataas pa rin ang sa survey. Alam namang daming mga nagbabanta sa buhay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yes, Sir Tony. So, ayun mga kabsat. Ako po, eksakto, magtutuwar sa tayo, no? So, I'm not sure kung nakababa na si Teves. Mga kabsat, kasi minamonitor ko dito sa Teves Live, sa GMA, naka-off naman na sila. Hindi na sila naka-live Tsaka wala lang naka-live. Pati yung mga vloggers, parang nakababa na. Malamang nakababa na kasi 10 o'clock yung usapan Alas 10. O wala na, hindi na naka-live to. Ay, dumating na. Dumating na mga kakabsat. Kaya pala pumunta sila kay Topacio. O, yung si Topacio yung last. Ibig sabihin, dumating na. Dumating na mga kabsat. O. Alright, so yun na mga kabsat. Again, thank you very much. At least napag-usapan natin. May puputol-putulin ko na naman to. So, thank you very much. Sa mga nanonood sa ating premiere, maraming salamat po sa suporta kahit pa paano nandun kayo. So, thank you. Hanggang sa muli, Mabsat. Sir Tony, Sir Leonardo Ansag, nandyan si Ma'am Sheila kanina. Sinabi ko nandyan ka. Sabi ko, hinahanap mo, Sir Leo. si Ma'am Sheila Maceda. Nandyan siya. So, again, maraming salamat, Ma'am Jenny Ramos. Kabsat Makoy, shout out, Kabsat. Naomi Chin, sino pa ba? Rani Sierra. Sino pa ba mga nandyan natin? At sa lahat, VMP Rose Meratsu. Sino pa ba? At sa lahat, maraming salamat, Mabsat. Hanggang sa muli, thank you very much. Medyo napapausya ako ngayon Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Salamat po. Good night. It's already 10:50. Mag-alas 11 na po. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Welcome home, Teves. Kita-kits tayo bukas sa ating next update. Yung mag-chat ang makikita natin bukas. Okay. Saalam po, Maestro Paul is signing off. Bye.